mga ka-recap, ating reviewin ang isang crime thriller movie kung paano ang isang white-collar business professional ay nahantong sa kulungan, kung bakit pinili niyang manirahan dito ng habambuhay, at paano niya naagaw ang pwesto bilang pangkalahatan na leader. Nag-umpisa ang eksena sa loob ng bilangguan kung saan matatagpuan si Jacob Harlon alias Manny. Sumusulat ito ng pamamaalam na liham para sa kanyang anak. Matapos ay natagpuan ang isang inmate na nakabigti. Pero hindi ito si Manny, mga ka-recap, dahil ito rin ang araw ng kanyang kalayaan. O mga ka-recap, siya rin si Jaime Lannister ng Game of Thrones. Iniabot ng guwardya ang isang papel kay Manny sa utos ng shot caller na tinaguriang The Beast. Sa simpleng salita, mga ka-recap, ang shot caller ay ang pangkalahatang leader ng isang gang or ng mga inmates sa loob o labas man ng bilangguan. Sino ang The Beast? No, hindi po si Mr. Beast, mga ka-recap. Malalaman niyo yan mamaya, kaya siguruhing tapusin mo ang video na ito. At kung sa tingin mo nagustuhan mo ito, be sure to subscribe and like the video. Salamat, ka-recap! Sinalubong siya ni Frank alias Shotgun. Nabida rin bilang si Punisher, dating kasamahan ni Manny sa bilangguan. Kasama nito si Howie na isang batang veteran at mag-a-assist kay Manny sa task na binigay sa kanya ng The Beast. Makikilala rin dito si Ed Kutcher, ang matikas na parole officer ni Manny. Sa party ay nagkita rin si Manny at Chopper na dati niyang cellmate. Niregaluhan din siya ng chika babes pero kailangan niyang umalis ng mga oras na iyon. Nang biglang pagbabarilin sila ng kung sino, madali nilang itinakas si Manny kasama si Howie. Bumaba si Howie sa isang safe na lugar at sa utos ni Manny ay bawal itong dumikit, lalo na sa mga validated. Ang validated ay pagtukoy sa isang tao bilang kasapi ng isang gang. Paano nga ba napasok sa ganitong klase ng buhay si Jacob? 10 years ago, si Jacob Harlon ay isang matagumpay na stockbroker, may magandang asawa at bibong anak. Isang gabi, matapos makipag-inuman sa kanilang mga kaibigan, ay nasangkot sila sa isang malagim na aksidente. Nakaligtas silang mag-asawa, ngunit hindi sinuwerte ang kaibigan nitong si Tom. Dahil dito ay naharap siya sa kasong DUI manslaughter o driving under the influence na nagresulta ng pagkamatay ng isang tao kahit na ito ay isang aksidente. Sa tibay ng ebidensya ay tinanggap nito ang deal na no contest plea at makukulong lamang siya ng 16 months imbis na 7 years. Dinala siya sa California Institution for Men sa Chino, kung saan sama-sama ang mga bilanggo mababa man o malaki ang kaso. Kung kaya binalaan siya ng kaibigang abogado na maging matatag dahil sa oras na pasukin niya ang pagiging markado, di na siya muling makakalabas. Masasabi kong ang ilang mga eksena ay maaaring ibinase sa mga tunay na nangyayari sa maraming bilangguan sa mundo. Katulad na lamang ng pagsalubong na ito sa mga bagito. Nang gabing iyon ay nasaksihan ni Jacob ang gang rape sa isa sa mga baguhan. Dito niya napagtanto na di niya papayagang mangyari iyon sa kanya. Kaya nang subukin ito ng isang bilanggo ay hindi ito nagdalawang isip na manlaban. Napukaw nito ang pansin ni Bottles, ang kasalukuyang shot caller ng Pen 1 or Public Enemy No. 1 gang. Kinabukasan ay pinatawag ito ni Bottles at hinikayat na sumapi sa kanila upang magkaroon ng proteksyon. Kapalit nun ay kailangan niyang maging ganap na sundalo ng Pen 1. Yun din ang umpisa ng mga pagsubok sa pamilya ni Jacob pagdating sa pinansyal na aspeto. Ang parteng ito ay tunay din na nangyayari sa pamilya ng mga nabilanggo sa totoong buhay. Bilang pagsubok ay inutusan itong i-deliver ang isang lobo sa yarda. Hindi malinaw kung ano ang laman nun, ngunit hinala ko ay droga. Matagumpay na nagawa iyon ni Jacob at iyon ang simula na bansagan siyang Manny dahil sa dati nitong propesyon bilang stockbroker. Pero hindi roon natapos ang lahat. Ipinaliwanag ni Bottles na labag man sa loob nila ang mga ginagawa, mas importante na makalabas ng buhay para sa pamilya nito. Isinagawa nila ang planong pagpatay sa isa sa mga bilanggong pinaniwala ang isang snitch o traitor sa grupo. Sa loob ng bilangguang ito, dalawa lamang ang klase ng tao, isang mandirigma at isang biktima. Pinili ni Jacob na maging mandirigma, bagamat labag ito sa kanyang kalooban dahil para sa kanya ay mas nanaisin niya ito kaysa maging biktima.
Nakilala niya din si Herman Gomez, ang shot caller ng Sureños Gang na binubuo ng mga Chicano. Nagbaba ng order ang The Beast na titirahin nila ang mga Toads na isa pang grupo ng gang sa loob. Ibinilin ni Chopper na lumayo siya sa mga kamera upang hindi siya malagay sa alanganin. Naghanda ang Pen 1 at mga Sureños para sa isang riot. At nang magsimula ito ay maraming buhay ang agad na pinitas ng mga ito. Mabilis ding kumilos ang mga gwardya ng bilangguan. Lakas loob na isinagawa rin ito ni Manny sa kagustuhang maisalba ang sariling buhay at mga kasamahan nito. Mabilis siyang sumaklolo kay Herman Gomez nang biglang atakihin ito mula sa likuran. Ang bagay na iyon ay tinanaw na malaking utang na loob ni Gomez kay Manny. Ngunit hindi nakaligtas si Manny sa kamera dahil dito ay nadagdagan ang kanyang sentensya dahilan upang bitiwan niya ang kanyang pamilya. Inilipat si Manny sa Corcoran State Prison kung saan isinama siya sa mga bilanggo na kung tawagin ay heavy hitters. Nakasama niya sa selda si Reaper. Totoong may tenga at mata ang bilangguan dahil di maipagkakaila na humanga ang mga leaders ng Aryan Brotherhood kay Manny. Ang Aryan Brotherhood ay isang neo-Nazi prison gang at organized crime syndicate sa Estados Unidos. At ayon sa isa sa may mataas na ranggo na si Redwood, maging ang The Beast na pangkalahatang shot caller ng Aryan Brotherhood at di kalayuan sa kanilang kinalalagyan ay humanga sa gilas ni Manny. Nasa proseso na ang hiwalayan nilang mag-asawa na nangyayari din sa tunay na buhay ng mga bilanggo. Ngunit masakit man, ito ay kagustuhan din ni Manny upang makamove on ang kanyang pamilya. Ang mga karanasang ito ang nagpatigas at nagpatibay kay Manny. Dito na nakilala ni Manny ang The Beast na pag-alaman niya mula rito na inilipat na sa death row si Redwood sa salang pagpatay sa isa sa mga gwardya. Binigyang diin nito na bagamat mga bilanggo sila ay sila pa rin ang mas makapangyarihan. Dahil sa ipinakitang tikas ni Manny ay madaling umakyat ang ranggo nito bilang pangalawa sa The Beast. At sa tulong ng tau-tauhan nilang gwardya ay binigyan ito ng parole. Ngunit hindi inaasahan ni Manny ang kapalit nito. Inutusan siya ng The Beast na mag-handle ng isang weapons deal na inismuggle ni Howie mula sa Afghanistan. Tinangka nitong tumanggi dahil sa nalalapit na paglaya, ngunit pinagbantaan nito ang kanyang pamilya. Dito na-realize ni Manny na ang pag-involve niya ng sarili sa gang ay tunay ngang hindi ganun kadaling takasan. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan naman ni Kutcher ang weapons deal na mangyayari na nakuha nila mula sa isang informant. Si Manny at Howie naman ay tinungo ang address na nasa papel na kinaroroonan ni Herman. Pinlano ng dalawa ang mangyayaring deal ng mga armas. Kinuwestiyon din ni Manny ang batang veterano kung paano nitong naismuggle ang mga armas mula sa Afghanistan at ikinuwento nito ang buong pangyayari. Nang biglang dumating si Shotgun, nag-report ito na random ang nangyaring pagbaril kay Manny nung gabi ng party, ngunit duda pa rin si Manny. Kurnumbinsi ni Shotgun si Manny na isama siya sa deal, ngunit iginiit ni Manny na hindi siya pwedeng makita na kasama ang sinumang validated tulad ni Shotgun. Pagkatapos, ay kinompronta naman nito si Howie sa paglabag nito sa utos na huwag kumonekta sa sinuman. Nag-report si Manny sa kanyang parole officer na si Kutcher. Pinanatili nitong malinis ang mga tattoo sa utos ng The Beast upang hindi mapaghinalaang kasapi sa gang. Inimbestigahan din siya sa barilan sa party ngunit walang ebidensya na naroon siya. Pagkatapos ng 7 years ay nakipagkita ito sa asawa at iniabot ang malaking halaga ng pera dito. Iginiit ng asawa na kailangan siya ng anak bilang ama, ngunit pinalewala iyon ni Manny dahil ayaw niyang madamay ang pamilya sa gulo ng kanyang buhay. Nag-set ng meeting si Manny kasama ang kanyang mga tauhan patungkol sa weapons deal. Nagpakita ng kaduda-dudang kilos ng mga oras na yon si Shotgun. Kung kaya't matapos ay sikretong sinundan ito ni Manny. Noon, nadiskubre ni Manny na ang informant nila Kutcher ay walang iba kundi si Shotgun. Nagawa iyon ni Shotgun dahil nangako ang mga otoridad na palalayain ang asawa nito sa oras na maibigay ang mga hinihinging impormasyon. Kinabukasan ay pinuntahan ito ng asawa kasama ang anak na si Joshua. Lubos na ikinagulat ito ni Manny. Naiintindihan ng anak ang ginagawang pagtiis ni Manny sa kanilang mag-ina,
Ngunit nais nitong bumalik at tulungan ang ama na ayusin na muli ang buhay nito. Ngunit pinili ni Manny na itaboy ang mga ito kahit na nagdudulot iyon ng sobrang sakit sa kanyang kalooban. Sa mga oras na iyon ay nagmamatyag ang mga pulis, bagay na hindi linggid kay Manny. Agad itong umalis sa lugar na iyon at nakipagkita kay Howie. Hiningi ni Manny ang address ni Shotgun at ibinahagi ni Howie kung paano nitong nakilala si Shotgun. Nalaman ni Manny na hindi kailanman gusto ni Howie na sumapi sa gang. Inaantabayanan ni Kutcher si Shotgun sa tinitirhan nito kung kaya't sa likod dumaan si Manny. Nang pagbuksan ito ni Shotgun ay sunod-sunod ang inabot nito mula kay Manny dahil sa pagtraidor nito sa kanya. Inamin nito na si Herman ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya noong gabi ng party. Ngunit alam ni Manny na kasabwat si Shotgun dahil sila lang ang nakakaalam na naroon siya ng gabing iyon. Nagdesisyon si Kutcher na puntahan na si Shotgun ngunit natagpuan niya itong naliligo sa sariling dugo. Nang mga oras na iyon ay nadiskubre ng kasamahan nito na wala na sa loob ng motel si Manny. Nabasa ni Kutcher ang text tungkol sa magaganap na weapons deal na sinadya ni Manny upang mabasa ni Kutcher. At nang gabing iyon ay dinama muna ni Manny ang simoy ng hangin ng kalayaan. Pinuntahan nila ang kinaroroonan ng mga armas. Hindi alam ng mga ito ang nangyari kay Shotgun. Kinarga nila ang mga armas at bumiyahe patungo sa lugar kung saan gaganapin ang deal. Sadyang binuksan ni Manny ang kanyang cellphone upang matrace ng mga otoridad. Itinext din nito ang eksaktong lugar sa cellphone ni Shotgun na hawak naman ni Kutcher. Habang papasok sa lugar na iyon ay muling kinumpronta ni Manny si Howie sa tunay na bilang ng armas na hawak nila. Nalaman ni Manny na may iba pang nakatagong armas sa hiwalay na storage unit. Isinekreto ito ni Howie dahil pinagbantaan ni Shotgun ang kanyang buhay. Pinababa ni Manny si Howie upang di na ma-involve at sinabing ayusin ang kanyang buhay. Sa lugar ng deal, nagkita si Manny at Herman. Ipinamukha muna ni Manny dito ang pagtatangka nito sa kanyang buhay kasama si Shotgun at saka gumawa ng sarili nilang deal. Dumating ang mga buyers ng armas. Sa mga oras na iyon ay nakaantabay na ang mga pulis. Nang maibigay ang kabayaran ay madaling kumilos ang mga pulis. Nagkapalitan sila ng mga putok ngunit mabilis silang nasakote ng mga pulis. Lingid sa kanila ay plano itong lahat ni Manny upang muli siyang maibalik sa kulungan para sa kanyang huling misyon. Habang buhay na pagkakulong ang hinarap ni Manny nang ibalik ito sa Corcoran State Prison, nag-offer ng deal kay Manny si Kutcher na ituro ang The Beast kapalit ng kalayaan nito. Ngunit walang balak si Manny dahil walang kasiguruhang mabibigyan nito ng proteksyon ang kanyang pamilya. Pagdating sa kanyang selda ay inilabas nito ang mga pinamili ng gabi bago sila tumungo sa lugar ng weapons deal. Alam nito na ipatatawag siya ng The Beast upang kumprontahin sa naunsyaming 5 milyong deal. Napagtanto ng The Beast na may kinalaman si Manny sa pagkamatay ni Shotgun at pagkahuli sa kanila ng mga pulis. Dahilan upang muli nitong pagbantaan ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit naparito si Manny upang tapusin ang mga bantang iyon. Matapos nitong ikulong ang gwardya ay hinarap nito ang The Beast. Noon nabuksan ang isip ng The Beast na siya ang punteriya ni Manny kung kaya't sinadya nitong magpakulong muli. Matagumpay nitong napatay ang The Beast at kinutsyaba ang gwardya upang di siya mapunta sa death row at siya na rin ang magiging shot caller kapalit ng The Beast. Ibinigay din nito kay Kutcher ang kinaroroonan ng iba pang armas. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kailangan niya pang isuko iyon imbes na gamitin bilang pondo ng kanilang gang. Ang tanong ko naman ay bakit hindi? Siya na ang kasalukuyang shot caller at pwede niya gawin ang anumang naisin niya. Lalo na ngayong nasiguro na niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya at walang sino man ang pwedeng magbanta sa buhay ng mga ito na siyang tunay na kalayaan para kay Manny sa mga oras na iyon. Worth it nga ba ang ginawang sakripisyo ni Jacob alias Manny? Kayo na ang humusga mga ka-recap. Ang tanging masasabi ko lamang ay walang importante sa kanya ng mga panahong iyon, kundi ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ilang mga bagay ang nagpaganda sa pelikulang ito mga ka-recap, tulad na lamang ng pagpapalit-palit ng eksena mula sa nakaraan at kasalukuyan. Nagbigay hustisya din dito ang pagbase ng ilang eksena sa tunay na mga pangyayari sa buhay ng isang taong nabilanggo.
Magaling din ang pagganap ng Danish actor na si Nikolaj Coster-Waldau, mapaprofesyonal man o gangster. Sa huli ay tinanggap na rin ng anak nito ang sinapit ng kanilang buhay at natutunang mapatawad ang ama na si Manny. Bagamat may mga positibong motibo si Manny sa pagpasok niya sa ganong klaseng buhay, ipinakita rin dito na ang pagpili ng maling desisyon ay magdudulot ng masasakit na consequences. Karamihan sa mga bilangguan sa ngayon ay may mga epektibong programa ng rehabilitasyon na siyang dapat piliin upang matulungan ang sarili na muling maibangon ang nasirang dignidad. Alam kong hindi natin kontrolado ang sitwasyon sa loob ng bilangguan, ngunit maging bukas sana ang ating isip na unahing isagawa kung alin ang tama bago tayo pumasok sa isang sitwasyong hindi malinaw ang magiging resulta. Sa ganon, ay hindi natin ito pagsisihan sa huli at maproteksyonan ang ating pamilya habang sinisikap na ayusin at baguhin ang ating buhay. Until next time mga ka-recap!